Dito nyo makikita mga Lods, na pinag-iinitan talaga nila kung sino ang bumabati ko sa kanila at nagke-question sa kanila. Kasi sa totoo lang mga Lods, sobrang halatang halata talaga sila na they are using their power para i-oppress yung mga nagtatanong, para i-oppress yung mga bumabati ko sa kanila. Panoorin natin to kung papaano, di ba, papaano nila minamata. At talagang halatang halata mo talaga na personal no? Talagang nasaktan sila no? At Pastor Kibuloy is the chairman and registered as a non-stock corporation, correct? I have with me the history of SMNI. Just asking a yes or no question. About what, Mr. Chair? Can you please rephrase the question? In 2005, Yes or no lang po Kingdom of Jesus, in your the GIS states that Pastor Kibuloy is the chairman and the corporation is registered as a non-stock corporation, correct? Yes, Mr. Chair. Then, Mr. Chair, sometime you became a sole corporation, correct? Yes, Mr. Chair. When did you become a sole corporation? Okay. In 1990, sorry. We are talking of Suarasug Media Corporation or the executive Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of Jesus Christ, yes. So, It first, like I said earlier, 2005, it was Kingdom of Jesus, right? And it was a non-stock. And then, in 2006, we amend. Yes. Alam nyo mga Lods, hindi naman sa kinakampihan ko ang SMNI kasi hindi naman ako pro SMNI. Kundi ang nakikita ko lang dito, talagang imagine niyo, naghahanap sila ng butas, hinahanapan nila ng mali ang SMNI. 'Di ba? Para i-shutdown or para ipasara ang SMNI. Yan yung nakikita ko ngayon 'Di ba? And somehow yung iba, sinasabi nila na parang ganyan din naman yung nangyari sa ABS. Magkaiba yung ABS kasi paso na yung prangkisa nila. 'Di ba? Since magre-renew sila ng prangkisa, 'di ba? Kumbaga nakita yung mga violations, etc., etc. Gano'n naman yung gagawin, 'di ba? Pag once napaso yung prangkisa. So, 'di ba, para ma-renew ulit, i-check, kung may mga violations ba. Pero iba kasi ang nangyari sa SMNI Una, hindi pa paso yung prangkisa nila. 'Di ba? Hindi paso So, talagang hinahanapan nila ng butas at hinahanapan nila ng violation para mapasara talaga ang SMNI. Grabe, no? They are using their power. Diba? Gagamitin nila ang kapangyarihan nila para ipasara lang ang isang istasyon. Diba? Pwera na lang kung may mga violations talaga. Pwera na lang kung talagang, diba? Pero hindi Ang sa nangyari sa SMNI, 'di ba? Kasi since may host doon na bumabatikos at kini-question ang kamera, doon nag-ugat Plus of course, may show pa si former President Duterte sa SMNI. 'Di ba? Kaya doon nanggagaling yung motivation ng Kongreso Kitang-kita mo talaga Pero ang tanong lang nito sa lahat ng mga kongresista sa Kongreso, pag mapasaran nyo ba ang SMNI, pasaran nyo ba ang SMNI, do you think tatahimik yan sila? Do you think pati mga bibig nila ay mapapasaran nyo? Do you think mababago nyo ang katotohanan na hindi nyo pa rin sinagot kung saan napupunta ang pondo nyo? Do you think mababago nun ang katotohanan na never pa kayong sumagot? Diba? Never nyo pang pinatunayan sa amin. Never pa kayong nagpakita ng resibo kung saan ba napupunta ang pondo nyo. At saan nyo ba ginagastos ang pera ng taong bayan. Hindi nyo maiaalis yon kahit ipasara nyo pa ang SMNI. Pero kitang-kita na ng taong bayan na nasaktan kayo, natamaan kayo. Kaya gusto nyo ngayong patahimikin ang mga bumabati ko sa inyo.